So nag-full na yung ano ko, laptop kong Antigo. Okay. So let's start. Okay. So bago tayo umpisa, tayo po may magdasal para po mabigyan na ang ating mga guides yung tamang mensahe po para sa atin, no? So, alam Diyos sa masalangit, mahal na sa Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, basbasan po rin yung napakalakas sa tubo, banda ng amal ng Espiritu, ang mga cards na ito, para po makapagbigay ako, makapaghatid po ako ng mensahe mula po sa inyo, para po sa kanila. Naway, kami patuloy niyo po pagkaloban ng kaligtasan, ilipusan mo kapahamakan, distress sa kuna, at kung klaseng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po may karamdaman. Kami po inyong sa aming pagsusumamo, panalangin sa inyo, para po kami maging matuwid sa aming mga gawain dito sa lupa. Maraming salamat po. Amen. Okay, so ano po ba ang first message sa inyo? So, i-edit ko na naman to. Mariosep, kasi nakat nga po yung video. Okay, so let's see kung ano po yung first message ko sa inyo. And again, sa mga makaka-resonate po at gusto nyo pong magpa-reading, gusto nyo pong magpa-private reading, so nandyan na po yung subscription box. Please, paki-PM na lang po ako. So, WhatsApp po yan. Okay? So, what's your first message? Sister, cheer up, just be you, and expose. So, yan yung mga first 4 cards po ninyo. Wait. Kasi oracle card po yung ginamit ko. So, cheer up, just be you, and expose. Ano ba to? Nagbabait-baitan na ba ang iyong sisterette? Wala na bang atake si sisterette mo? No? Na dati nga parang pinalulubog ka ng pilit, binibigyan ka na kung ano-ano sakit, palipadhangin, etc. But now, yung sister mo dito is saying, cheer up, just be you. Parang, just continue kung ano yung may ginagawa mo. Maybe this person of yours, this sisters of yours is now proud to say na nandiyan ka sa ganyang katayuan. Or nandiyan ka na, maybe, andito yung nare-reach mo na, no, yung goal mo. Or maybe andito yung nakikita niya na nagkakaroon ka na ng, andito yung acceptance. No? Kasi before is, andito yung meron siyang mga inggit, right? Diba? Ito kay mga ina-atake ka. Kasi kung halimbawa, no, this is, again, dito na tayo papasok na as a specific reading. Like, if you are a healer, if you are also a tarot reader, again, sa isang angkan po kasi, or sa isang pamilya, meron pong yayakap ng dilim at meron pong yayakap ng liwanag. Meron naman pong mix. No? Parang, andito yung ayaw niyang totally 100% natanggapin yung yung kadiliman. Gusto niya pa rin yakapin yung liwanag. But then, andito yung temper niya na napaka-iksi. Na talaga namang pagkahalimbawang sakaling manggagamot, isang dito yung parang no mercy at ayaw niyang ganon. Ayaw niya ng pasweet. Ayaw niya ng wala siyang pasensya. Yung mga ganon. No? So, eto yung isa. And ikaw naman, dito yung banda na talaga namang dadaanin mo lahat sa diplomasya. Dadaanin mo lahat sa tamang proseso. Well, yung isang namang kapatid mo, or kung sino man yan, no, sister mo man yan, o brother mo man yan, is andito yung mahigpit ang pasensya. Gusto niya tapusin agad. Yung parusa is real. So, yun. Okay? So, now, ito po nga, kapatid mo na ito is saying, no, na cheer up. No? Cheer up, just be you, and expose. And actually, on the other side, no, dahil na rin sa hakabaan ng pasensya mo, no, is andito yung parang you keep on asking, no, maybe the truth, no, na kung sino ba talaga yung umatake sa'yo before. You keep on asking yourself na talaga bang siya? Kasi kapatid ko yun. Yung mga tipong ganon. So, andito yung doubts still, no, na kahit na parang ang dami nang nagbigay ng proof sa'yo na talagang siya ang gumawa, which is your sister or brother yan. Marami ka na pagtanungan, maybe nagpunta ka na sa ibang manggagamot, nagpabasa ka na sa baraha, always, yun ang sagot. But dito pa rin yung, hindi mo pa rin talaga
kayang tanggapin. And for some of you, natanggap na naman. And especially kung halimbawa kayo po ay andito na gumaganap na po as a healer, pero andito po yung ayaw niya naman po patulan. You just let go, let God. No? Mas okay po yun. Sabi ko nga po sa inyo, mas mabigat na kaparusahan pag Panginoon po ang kumilos kaysa po tayo na tao lang. No? So, again, ako man po ay nanggagamot, ako nakikita nyo, nanggigilid din po ako. Pero still, nakigad pa rin po ang desisyon nun. No, kung ano po yung nararapat doon sa tao na yun. Kung magkakasakit ba yan, no, or kung babalikan ba niya yun. Ite-test naman. Alam niyo po yun, marami pong pamamaraan si God para po tayo magbalik loob sa Kanya. Para po maramdaman natin yung presensya niya. Bibigyan po tayo ng sakatutak na problema, yung mga ganyan. Pero, andito po yung kailangan po nating i-embrace or kailangan po natin i-welcome or maramdaman yung presensya niya lagi sa araw-araw. So, kailangan pa ba, no, na kailangan muna tayong bigyan ng mga pagsubok bago natin siya maramdaman? Unahin na po natin, like, magdasal, manalangin, humingi po ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala dahil tayo po'y tao lang. Dahil tayo po'y nangangailangan din ng, alam mo yung parang, hindi sa lahat ng oras, parang kaya natin gampanan yung pagiging mabait. So, yung pasensya po natin minsan ang iksi. Depende po Nalala pag ipon na. Okay? So, patience is here. Kailangan mo to. No? Patuloy mo yan, yung pasensya. Pasensya. Kain kayo ng biskuit na pasensya. Okay. Your sister now is saying that, be careful. So, andito ngayon yung concern sa'yo. Itong person na to, itong sister mo to, or itong mga kapatid mo. No? So, be careful. Hoping na totoo to, no, na talagang ito is bumaliktad na, or tipong, andito na yung ngayon is proud na siya and accepted niya na kung ano yung calling mo. No? Hindi po pwedeng siya lang. Diba? Kasi kung halimbawa siya, tao pa rin kung sakasakali magkakasakit siya, knock on wood, or maybe a family niya, gano'n ba, may mga anak na rin, gano'n. Sa'yo rin ito lalapit. Diba? Gano'n. So, may realization na rin siguro. Let's see. Especially kung halimbawa matagal na kayong hindi nag-uusap, o dahil nga dyan sa mga attacking issues na yan. And now, dito yung realization na maybe it's about time na magpakumbaba siya. So, wait for this. Now, maybe Sunday, no, is i-approach ka na nito, or tawagan ka, mga ganun. Or maybe for some reason, nagkaroon na ng reunion, o nag-reunite na kayo itong sister mo na to, na dating parang isa to sa bibigay sa'yo ng talagang low energy, no? Or alam mo yon, talagang bigat ng buhay, no? Because of sa mga palipaghangin, curses, mga ganun, na-break mo na lahat. Okay? Yes, cheer up, because this is the end of the storm. Kung ano man yung meron sa inyo, itong sister mo na to is tapos na. Katapusan na to. Kumbaga wala na yung galit, inggit. No? So, maybe ito gusto nito is magkaroon na kayo ng harmonious and peaceful relationship again for this time. No? So, try to approach, kung i-approach ka nito, then listen muna and pakiramdaman muna. Okay? If it is real, no? Or ano ba to, may hidden agenda na naman ba siya sa'yo? Pagiging power hungry niya, wala na. Maybe dati, kasi baka bumagsak si power hungry. Maybe because before, nung nalaman niya may kapangyarihan ka na rin, may kakayanan ka na rin, nakakapanggamot ka na rin, and nandito nakikilala ka na rin, gusto niyang kunin yan. Gusto niyang kunin yun, yung power na meron ka. Hindi man lahat, pero at least manghina ka. Yung power na binigay sa'yo ng Panginoon is manghina ka. Yung mga ganun. So, ngayon, actually, yung pagiging, even the power na meron siya, wala na rin. No? O, meron man natitira pero hindi na ganun ka-strong before. Maybe ito, takot na rin sa'yo to. Kasi kung babanatan ka niya, at ikaw ay mapikon, at pinasapian mo to, yari ito. Pero I know, no, you have a good heart. Okay? So, power hungry is bumaliktad dito sa sister mo na is, it's because of talagang ikaw ang pinili. Ikaw ang hinirang. Okay? Ikaw ang hinirang. You are the chosen one. God chose you, no? Now, is andito yung, maybe,
isa rin to sa dahilan kaya talagang gumive up na siya. Kasi merong namang spiritual gift na ma-unlock. Habang nabubuhay po kayo, and habang nandito po yung gumaganap kayo or serve kayo kay God, nanggagamot ka, ganito, nagbibigay ka ng words of wisdom, and nag-enlighten ka ng tao, you give some advices, no? Sharing anything, spiritual niya, mental, emotional, ganyan, material, bibiyayaan ka po talaga ng ganito kasi God wants to protect you, and at the same time heal yourself, no? Parang you don't need to ask some help, no, from other healers just to heal you, no? Kumbaga ito yung time na ikaw mismo kaya mong gamutin ang sarili mo. And actually lahat naman mga healers ganun, but ito is a different, this is a mass level up, no? Like kumbaga dati parang ganang pandasalan yung sarili mo ng panggamot, no? But now is like gano'n na lang, pitik-pitik na lang, pero okay na. But still, kahit gano'n po ka-strong kayo, make sure po na gano'n kayo ka-powerful, make sure po na kayo is mag-a-ask pa rin ng permission kay God. Kasi again, kung ano po yung meron tayo, nakakayanan ngayon, it's because of God. God is siya yung pinaka-main source natin kung bakit po tayo nagkaroon ng ganito, si God. So, make sure po na every time nagaganap po tayo, mag-a-ask tayo ng permission kay God para po sa kagalingan ng iba, kagalingan po ninyo, at kung ano pa man ang hangarin ninyo. Lahat po is ihingi nyo po sa taas. Hindi po yung banat tayo ng banat. Tapos sasabihin nyo, akala ko ba manggagamot ako, hindi naman ako makapagpagaling. Kasi hindi ka humingi ng permiso. Hindi ka nanawag. Katawan mo lang yung nagpipresenta. Kasi hindi naman po tayo ang gumaganap. Kundi yung mga unseen entities na dito, Holy Spirit po ang gumaganap. Pero sa katawan po natin sila gumagalaw. Ganun lang po yun, na hindi nyo po nararamdaman. Mararamdaman nyo na lang po yan pag nakapagpagaling na kayo. Lahat po ng mga ganap natin dito, i-ask natin permission. Okay? Anything else? Okay, so they love you. So these siblings, no, or kapatid mo or what is loves you, no. And sorry, hindi pa siya handa para lumapit sa iyo at mag-ask ng apologize. Para mag-apology. Hindi pa. No? Kasi this person is talagang hindi siya divinely protected. So, andito yung takot nga, no, na like yung sabi ko sa inyo, gustuhin man ito pumunta dyan sa'yo para bisitahin ka, para mag-usap kayo. Andun yung fear. Dahil alam niya sa sarili niya na baka banatan siya. Pero I know for sure hindi siya babanatan ng mga guides mo eh. Maybe andyan sila to listen, no? And mag-make face din yung mga guides mo. But andun yung fear niya. Pero andito yung gusto niya mag-serve but at this time, no? And etong sister mo ngayon is nagta-travel. Ito is a specific reading. So kung sino man dito yung pakakaramdam ninyo na yung sister ninyo is sa malayo ngayon or plano mag-travel. So this reading is for you. So now is andito yung you need to really share your blessings. Okay? Anything else? Ano ba ngayon? Tuesday ba ngayon? Almost there. Oh, yes. So, yung 2 cards na yun, almost there and game over. So, meaning talagang, almost, no? Almost napasuko na tong taong to. Tong sister mo na to. Or, siguro brother, but naka-appear kasi dito sister, no? So, almost there and game over. Ayaw na niya. Tapos na. Alam nyo, it's because of again, pagka ikaw po is chosen one, you are the earth angel. And andito po yung babanatan po kayo ng sino man. Hindi man po kayo pumalag, hindi man kayo sumigaw, hindi man po kayo magalit sa mga taong yan. Pero may mga guides po kayo. Andiyan po ang God.
So, sila po ang gumagalaw, sila po ang kumikilos para bigyan po kayo ng hustisya sa mga pinagagawa sa inyo ng mga tao sa paligid ninyo. Kaya nga po sabi ko sa inyo, always let go, let God. Kasi si God po is hindi po natutulog yan. Hindi po marunong matulog yan. Pero umiinom po ata ng isang box na melatonin yan. Hindi po natutulog yan. And even your guides, yung mga guides mo for sure, may mga nagpapahinga rin dyan. Pero ano yan, halinhinan yan. No, like, ikaw schedule mo to, bantayan mo to si Angel Whisper ha, ito, ikaw naman ngayon, bantay mo yung ganon, ikaw doon, dito ka, ganon sila. May kanya-kanya silang stasyon para protektahan ka. No? So, yun yung mga tipong, yun yung palalakasin mo. Okay? So, now is, tinatin sa kabilang deck. Ano pa yung ibang message sa'yo, no? Okay? Okay. So, at times, meron pa rin siyang galit, ha? Oh. So, yung parents mo is actually confused, no? Maybe meron ka mga parent, I mean, iba sa inyo dito, no? For some of you here is parang meron na pong mga namaalam na magulang. No? So now, etong parents mo na to, mama mo, daddy mo, papa mo, ano man, tawag nyo dyan, is andito yung still in doubt sa behavior ng kapatid mo. Siyempre sila yung mas nakakakilala at nakakaalam ng mga kilusan ng kapatid mo. So may ka-plastic ka na nag-anak. Mga ganun. Kasi lumabas dito na may galit pa rin siya sa'yo. So meron pa rin sumasanib sa kanya ng mga demonic entities na hindi niya makontrol. Kasi yung envy is nandun pa din. Jealous is nandun pa din. So kailangan mong maging vigilant. Kailangan mong maging sensitive. Alamin mo kung saan nanggagaling yan. If ever na ikaw is may mga spiritual attacks na nararamdaman na kakaiba. No? Like, nakitang ulo, bigla ka magkakasakit, bigla ka magkakaroon ng any bumps, no, sa skin mo, no. At ito yung inggit kasi na for sure binibigyan ka na kung ano-ano sakit. Binibigyan ka siguro ng mga rashes niyan, binabatuhan ka na ng basura sa litrato niyan, nilalagyan ka, binubudburan ka na ng lupa sa litrato mo or sa pangalan mo, mga ganyan, with matching tirik na kung ano-ano, and the intention is there, bumabalik sa kanya. Bumabalik sa kanya. Parang siguro ngayon ang mga banat niya is gano'n na lang, simplihan na lang. Hindi na katulad ng dati na internal ang tinitira sa'yo. No? Bigyan ka ng parang mild stroke. Kung mapapansin mo, parang for some of you dito, parang nangingimay ang kamay, or parang paa, sige ang pulikat, mga ganyan. Na wala naman dahilan. Na tipong, ba't ka pupulikatin? Nandito ka na naman sa bahay. Hindi ka naman nag-jogging, hindi ka naman nag-gym. Kasi most of the time, pagka mga ganyan, mostly lalo na pagka kakaumpisa lang mag-gym, mag-walking, ganyan, pupulikatin ka talaga. Pagka kakaumpisa mo lang. Pero pagka, hindi na. Yung mga tuloy-tuloy. So, yung may mga ganong ganap. So, sabi ng magulang mo, still, kahit na anak nila tong kapatid mo, don't trust. No? Huwag mo ibigay yung 100%. And for sure, alam mo to, for sure, ramdam mo to. If legit or authentic yung kasakasakaling ito yung magpunta sa'yo, lumapit sa'yo, at makipag-usap sa'yo, at makipagbati sa'yo, alam mo kung ito is authentic. Dahil you know how to read the mind of the people na nakaharap sa'yo. Okay? So, kahit malayo ang distance niyan, at nandyan ang presensya niya, the way she looks at you, aramdam mo. Hindi ka, kung noon nga, kumbaga yung intuition mo dito is, ang galing. Lalo na ngayon, no? Lalo na ngayon na ang dami mo na natulungan, lalo na ngayon na parang mas exposed ka na sa maraming tao dahil nagagamot ka na and everything. Mas na-enhance yan, mas na-develop yan. Okay? So, make sure na ganun. And some of you here is a psychic medium na you can talk to spirits, you can communicate with them, sa mga guides mo,
na hindi mo nga lang siya masyadong kinakareer. No? Maybe ang dami mo pa rin ng responsibilities or what, or task na ginagawa. But for some of you here is a psychic medium as well. Excuse me. Okay? So, let's see kung ano ba yung parang message na pwede nating parang ano naman, positive message naman. Okay. So, let's see kung ano. Sige, kukuha tayo ng message from your message mismo, no? From your sister na nanggagalaite. Tingnan natin kung ano ba yung gusto nang sabihin sa'yo. Let's use the tarot card. Let's use this tarot card. Okay. Ano bang message sa'yo ng sister mo na yan? Ito, the Hermit. But in reverse. Let's see kung ano pa. Dami Okay. 10 of Coins or 10 of Pentacles. 5 of Pentacles. Page of Pentacles. The Chariot. And the 8 of Cups in reverse. And the bottom of the deck is the Knight of Cups. Okay, so ito yung message niya para sa'yo. So, message niya dito sa'yo, ito is nangyayari naman kasi sa buhay. Maybe parang gusto nilang po ipaalam sa inyo to. No, na dito sa Knight of Cups is, actually, talagang ito is super spy sa'yo to. Super spy, minamatsagan ka din. Or maybe through mutual friend or a relative asking kung ano yung sitwasyon mo ngayon, ano yung status mo ngayon, ano. So, andito siya sa mga ganang sitwasyon. Dito sa Knight of Cups. And wondering, or keep on thinking, kamusta na kaya talaga siya? So, gumagawa siya ng paraan ngayon to ask kung ano na yung status mo, ano ka na ba ngayon, yung gano'n. Okay? Kasi alam mo, hindi niya pwedeng i-deny ito na siya is may ginawang hindi maganda sa'yo spiritually. Why? Kasi hindi ka rin magiging healer, hindi ka rin magiging tarot reader dahil sa kanya, kasi na-awaken ka Yung kundalini mo dito nanginig. No? Nanginig yung lahat ng chakra mo. From your crown chakra to root chakra is nanginig. Nabuhay niya. Actually, dapat magpasalamat kayo dyan sa mga bumibira sa inyo. Magpasalamat kayo kasi andito yun talaga mas. Yung iba po pagka ganito po na talagang tinanggap ninyo yung dapat sa inyo, yung life purpose niyo sinanggap ninyo. Like, pagiging manggagamot, manghihilot, or what. And because of, yun nga po, nabuksan kayo. Because of dito sa mga pangungulam sa inyo. Minsan nandun yung pagsisisi rin nila. Dapat pati ko na kinulam. Ngayon ako kinakalaban niya. May mga ganun po kasi talagang kakalabanin. But for some of you here, it's because of magkapatid kayo. Parang, sige lang, banatan mo ako ng banatan. Pero ipapasa Diyos ko lahat ng ginagawa ko. Which is good. No? So, may mga ganun. Okay? And the Hermit card is here. So, dito sa the Hermit, in reverse, hindi na to para, parang, ang tawag doon, hindi na siya para, patulan, or parang, hindi may another word dun Hindi na siya parang, iga-guide, parang ganun Hindi na siya para, samahan pa sa mga kalokohan niya. Ito mga guides niya before. Not anymore. Okay? Not anymore. Kasi kumbaga, andito yung pagod na rin sila. No, pagod na rin sila na parang, even the parents is nanghihimasok na nga para awatin siya sa mga ganitong ganapan. No, but stubborn siya. Hard-headed. Okay? So now, actually, itong sister mo na to is on-off ang kita. Maybe, minsan malakas, minsan hindi. Pag bumaba na to sa'yo, ihina to. Okay? So now, actually, ang isa rin dito sa nakikita ko, ang nakikita niya rin sa'yo, is, andito yung mag-harvest ka.
no, ng a lot of blessings. Ang daming opportunity sa papasok sa iyo, no? Kasi we have the 5 of coins here in reverse. So meaning, kumbaga dati parang problemado ka. Eto ka noon eh. Yung talagang parang walang, alam mo, ang sipag mo naman eh. Napakasipag mo. Pero andito yung parang yung sipag mo, hindi mo nakikita yung resulta. Kikita ka ngayon, pero parang saktong-sakto lang. Dahil bukas kailangan mo na naman kumilos para may pang-am-am kayo. Ganon. Para may panchicha kayo. Yung ganon. So, kikilos ka na naman. Everyday ganon ang routine. But now, it's not. Darating ang araw na to, or maybe for some of you now, is andito na po yung na-experience nyo na pa, naranasan nyo na po na nakakapag-save na po kayo. And there's more pa na darating sa iyo. There's a big blessing sa darating po sa inyo this month of August. Amen? May darating po. May maghahatid po sa inyo. The Chariot is here. May maghahatid po sa inyo ng magandang balita, opportunities, and everything. Okay? But more on pera. More on kasalapian. Okay? So, kahit naman po ano to si 8 of Cups, no? Nag-reverse po si 8 of Cups. Still is, andito po yung parang you can, parang hindi mo na kailangan mag-effort or hindi mo na kailangan gumawa pa ng anything. Like, yung iba sa inyo dito siguro may mga ritual about the abundance, prosperity, and everything, or spell or ritual, a simple ritual, like, alam niyo po yun, like yung mga ihip-ihip na mga cinnamon powder, alam niyo yung mga nakikita natin sa mga reels, or reels or mga FB, yan, sa mga FB. So, no need to do that. No? But still, kung yun yung eager ka na gawin pa rin yun, go. Pero yan po kasi is the best po yan. Okay? So, at least maganda, diba? Baga, wait for this blessing sa darating sa'yo this month of August na baliwala sa'yo yung ghost month, na hindi tatalab sa'yo yung ghost month. No? So, para talaga hindi tumalab ang ghost month. No, na sinasabi dadalawin ko dito mga nagugutom na espiritu na to sa ilalim ng lupa. Kasi yan po yung ewan ko ba, parang yan yung piyesta nila eh, na mambubulabog sila dito sa ibabaw, sa mundong ibabaw. So, ang gawin niyo po dito is make sure po na meron po kayong insenso. Not only sa altar, but if possible, kung kaya naman po, mag-ano po kayo sa entrance, no? Sa main entrance or sa center table ninyo sa living room, sa salas, ganyan. And sa altar, syempre. So, anything, pwede naman pong gamitin ng insenso. So, ang pinaka-the best po niyan, syempre, as much as possible din po, morning and evening. No? Kasi ghost month po to eh. So, kung tayo po nag-insenso lang po ng bago mag-alas 6, no? Gawin po natin twice a day. Magsindi po ng kandila. Me, I'm using Palo Santo and also ang dami ko po insenso eh. Meron po ako insenso na ganito, na wood, no? And meron din po akong ito is given by one of my friend, my dearest friend from Canada. Ito, tinitipid ko po to, pero Palo Santo rin po to. Tinitipid ko po to kasi ano to eh, bako na po kumakuha dito sa Pinas. And the other one is the black. Na the black incense sticks, and also syempre yung kamangyan, incense at kamangyan, yan mga depende po sa mood ko yan, depende po sa energy na nararamdaman ko sa bahay. Pagka mabigat na po or medyo hindi ko na po gusto yung nangyayari, then babanatan ko po ng incense at kamangyan. Pagka medyo chill lang, yan mga black kasi wag po kayo matakot sa black, no? Ang black po is hindi naman po talaga pang mangkukulam lang yan. Hindi na po mangkukulam, may karapatan gumamit ng black na insenso na yan. Actually, black, I don't know kung gumagamit sila niyan ng black incense na yan. Kasi po ang black po talaga is for banishment yan. Even yung candle. Very strong lang po talaga ang black na candle once na nag-set kayo na intention. Mas strong po yan at mapanakit po yan pag itim po ang mitya ng kandilang itim. Sabi ng kandila. Wala akong bagong kandila dito eh. So, ay hindi. Saan ba? Anyway, basta po pag black candle, gano'n, no? And, by the way, meron po nga pala akong ganito, no, na tinitimpla, na pina-formulate ko po talaga, na
candle, manifestation, protection, sa health, abundance and prosperity. So, kung sino po yung gustong mag-avail nito, so ito po is magkano ko ba ito pwede siguro mga ano lang po to. Maliit lang po kasi ito but yung pagsindi niya naman po is very powerful, no? So, PM po kayo sa may gusto na, pero this is a very affordable one. So, ito is mas less expensive po to compare po sa mga ganitong kandila ko. Kasi ito po is malalaki po to Malalaki po yan. So, I'm planning na gumawa po ng sariling talagang kandila. And ito na po yun. So, now, meron po ako nitong mga stocks. No? So, sa mga gusto pong mag-avail nito, nasisindihan nyo lang po ito pagka nagdadasal kayo, morning and gabi. Pero nandito na po yung orasyon and mga herbs and syempre intentions po. No? So, nandito na po. So, ito is, kung makikita nyo po closely, yan, may mga herbs na po siya sa loob. Yan. So, bago ko po ito is, tinitimplahan ko na po siya. Kumbaga may formula na. Okay, so marami po yan for protection, for health, abundance and prosperity, and kung ano po yung gusto nyo. Kasi yun po isa-set ko yung intention. So, yan po is pre-order. Kasi gagawin ko po yan. Hindi po ako po pwede mag-stock. So, kailangan ko po niyan is pre-order. So, kung halimbawa po mag-order kayo ngayon, magpapagawa po kayo ngayon, sabihin niyo po sa akin kasi yung orasyon po, yun po ang ititimpla ko sa loob ng kandila. Yun po isasabay ko. Okay? So, again, maraming salamat po sa inyo and hoping po na may nakaresonate po sa ating reading. At sa mga nakaresonate po at gusto nyo pong magpa-reading, pa-book, no? Nandiyan na po sa description box ng aking contact details. Okay? So, maraming salamat po sa inyo. God bless you. God bless us all. Love, peace, and hope, and love and light. Bye.